Sinimulan na ng Amerika ang pag-atake sa mga bulubunduking bahagi ng Iran kung saan pinaniniwala ang kinaroroonan ng mga nuclear deposits ng Iran. Batay sa ulat, nakapagtala ng pagsabog sa Kashan, ilang kilometro lang ang layo sa Peacocks Mountain Complex na ayon sa Israeli intelligence ay lokasyon ng malaking pwersang militar ng Iran. Ito umano ang pinakamalaking pagawaan ng armas at sinasabing pinaglipatan ng enriched uranium ng Iran. Kasunod ito ng pahayag ni United States President Donald Trump na isa ang nasabing pasilidad sa Natanz, Iran sa target ng US. Bagaman wala pang impormasyon kung naroon nga ang itinatagong nuclear deposits. You're talking about the centrifuges. Yeah, it doesn't mean anything unless they have the material. They don't have. We follow the material. That's where the action is, and we'll be hitting that area probably pretty soon. And there's not a thing they can do about it. But we'll be hitting that area pretty soon, and very heavily. Ayon sa pag-aaral ng US Institute for Science and International Security, imposibleng maabot ang pinakamalalim na bahagi ng underground facility kahit pa ang pinakamalakas na bunker buster ng Amerika. Sinasabing under construction pa rin, ngunit posible umanong itago lang ng Iran ang operasyon nito. Sa panibagong tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran, namataan ang paglipad ng US Strategic Bomber B-1 Lancer aircraft mula sa Fairford Air Base sa United Kingdom patungo sa direksyon ng Middle East, indikasyon ng malakihang pagkilos. Batay rin sa ulat ng British media, pumayag na ang bagong Prime Minister ng UK na si Andy Burnham na gamitin ng US forces ang mga base militar na sa Inglaterra para maglunsad ng pag-atake sa Iran. Sa pagpapatuloy ng ikalawang yugto ng gyera, ilang pangunahing lugar na sa Iran ang nagtamo ng pinsala. Sa kanyang pahayag, muling nagpaalaala si Strategic Affairs expert at Professor Syed Mohammad Marandi na kung aabot na sa puntong tatamaan ng Iran ang mga sensitibong pasilidad gaya ng nuclear sites, tiyak na gaganti ng doble ang Iran at sisirain nito ang lahat ng US infrastructure sa gitnang silangan sa tulong ng kanilang mga proxy at kaalyado nito. Binigyang diin ni Marandi na ang mga pahayag ng Israel at Amerika kaugnay ng umano'y armas nuklear ng Iran ay walang katotohanan at ang mga retorika ng kanilang kaaway ukol dito ay gawa-gawa lamang para sa kanilang sariling interes. One day, Netanyahu and Trump say that they've destroyed the Iranian nuclear program. The next day they say it's reappeared again. So whatever comes from the Israeli regime or the Trump regime is obviously a fabrication. Even the Americans admit that since 2003, there's been no nuclear weapons program. All of these claims are made in order to promote a particular policy. Gayunpaman, kumpiyansa itong alam ng Iran ang galaw ng Amerika at buo ang kanilang paghahanda dahil marami pa rin aniya ang nakikisimpatya sa kanila sa kabila ng hindi magagandang pahayag ng kabilang panig. Iran is producing missiles and drones at an astonishing rate, and they are expanding their underground missile and drone bases, as well as other bases linked to a potential land assault. Iran has excellent intelligence on the ground in all of these countries because a lot of people are sympathetic to Iran. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.